Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa kasalukuyan, habang patuloy na humaharap ang Philippine Coast Guard sa lalo pang tumitinding agresyon at pakikitunggali mula sa Chinese Coast Guard, sa tinatawag na maritime militia ng China, at maging sa ilang unit ng Chinese Navy. Hindi na maaaring ipagwalang bahala ang kagyat na pangangailangan na i-upgrade o pahusayin ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng paglalagay ng mas makabagong at mas mabisang armas. Sa pinakapayak na pananaw, ang ating mga sasakyang pandagat ay dapat man lamang ay may kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga banta na maaaring dumating anumang oras. Malinaw at hindi maikakaila ang sitwasyon, ang mga unit ng Chinese Coast Guard ay nagiging higit na mapanghamon at nakakatakot. Maging ang kanilang maliliit na rigid-hulled inflatable boats ay nilagyan na ng mga mabibigat na machine gun na pinaglilingkuran ng kanilang mga tauhan. Sa kabilang banda, karamihan sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard ay nananatiling walang armas, na nag-iwan sa ating mga tauhan sa isang napakapeligrosong kalagayan tuwing may nagaganap na malapitan at direktang engkwentro sa dagat. Ayon sa ating pinagkakatiwalaang source na nagmumula sa Bonds QPH. Bilang tugon sa puwang na ito, binuksan ng Philippine Coast Guard ang isang acquisition program para sa pagbili ng 2 unit ng 30mm remote-controlled weapon stations. Una itong inihayag noong Pebrero at nagkakahalaga ng mahigit 400 milyong piso. Kapag naging matagumpay ang proseso ng bidding, nakatakdang ikabit ang mga sistemang ito sa 2 pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanua at BRP Melchor Aquino, pagsapit ng susunod na taon. Mainam sana kung ang armas na mapipili ay katugma ng mga ginagamit na ng Philippine Navy, gaya ng 30mm SMASH system ng Aselsan na nasa Rizal-class ships, o ng Typhoon Mark 30 ng kumpanyang Rafael, na naka-install naman sa mga Acero-class fast attack craft. Subalit hindi lamang ang malalaking barko ang dapat bigyang pansin. Kasing halaga rin ang pagpapahusay sa Parola-class patrol vessels na nagsisilbing pangunahing frontline assets ng Philippine Coast Guard. Sila ang madalas na unang humaharap sa tuwirang panghaharas ng mga barko ng China. Noong 2022, sinimulan na ang isang programa upang lagyan ng 12.7mm remote control weapon system ang ilang Parola-class ships. At 6 na mga unit ang matagumpay na na-upgrade sa tulong ng Elbit Systems. Gayunpaman, bagamat dapat ay lahat ng 10 Parola-class vessels ay mabigyan ng kaparehong armas. Nakansela kalaunan ng Philippine Coast Guard ang karagdagang pagbili ng mga 12.7mm remote control weapon system. Hanggang ngayon, nananatiling isang malaking katanungan kung bakit isinantabi ang naturang proyekto.
Mahalagang tandaan na ang mga proyektong ito ay maaari lamang maisakatuparan kung sapat na pondo ang maipagkakaloob pagsapit ng 2026. Higit na makabubuting gugulan ng malaking halaga ng pamahalaan ang isang ahensya na araw-araw ay nalalagay sa panganib ang buhay upang ipagtanggol ang ating pambansang soberanya, kaysa mag-aksaya ng bilyon-bilyong piso sa mga proyektong puno ng pagdududa, walang malinaw na pananagutan, at kung minsan ay mistulang mga ghost projects lamang na itinulak ng ilang opisyal ng gobyerno. Higit pa rito, lampas sa usapin ng armas, dapat ding palawakin at paigtingin ng Philippine Coast Guard ang pagsasanay ng kanilang Special Operations Group. Ang piling unit na ito ang magsisilbing huling depensa kung sakaling subukan ng mga puwersang Tsino na sumampa at umangkin sa mga barko ng Philippine Coast Guard o sa mga delikadong operasyon gaya ng Visit Board Search and Seizure. Totoo at malapit ang panganib na ito, kamakailan lamang ay may insidenteng naganap sa South Korea, kung saan isang opisyal ng kanilang Coast Guard ang nasugatan matapos masaksak, habang isinasagawa ang pagbo-boarded sa isang Chinese fishing boat. Kung saan hindi dapat hayaang maging ganoon din kahina, at lantad sa kapahamakan ang ating sariling Coast Guard. Ayon kay Bonds QPH, lalong tumitindi ang sitwasyon. Kung nais ng Philippine Coast Guard na manatiling matatag at hindi urong sa West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng sapat na firepower at mataas na antas ng kahandaan ay hindi na maituturing na opsyon lamang. Ito ay naging pangunahing usapin ng mismong kanilang kaligtasan at ng soberanya ng ating bayan.